Wednesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Almost, na pala, no? Almost lunchtime na pala, mukhang malapit ng mag-noon, no? Mabol lang tayo, no? Tayo ay gaganap ng ating morning devotion. Ayan, i-share ko lang po yung ating live. Okay. Ayan na pala ang aking anak. Ayan, a blessed morning sa aking anak. Paki-share yung ating live sa umagang ito. Ayan. Okay, bago tayo magsimula at magpatuloy dito sa ating series na Faith in Action, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ulit sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa amin. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong kadakilaan. Maraming salamat, Ama, sa pagkakataon na muli kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasiyahan mo po nawa kami ng iyong banal na spirito. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Gabayan mo po ang iyong lingkod. Samahan mo po ako ng maibahagi kong mga salita ng tama at may karunungan. Bigyan mo rin ako ng kalakasan, Panginoon. At tulungan mo ng bawat isa sa amin ay patuloy na lumakad sa liwanag na kaloob mo. At patuloy mo rin pong haplusin ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na dumaraan sa mga pagsubok at mga pagkakasakit. Patuloy mong ipagkaloob sa kanila ang kagamutan at kalakasan, Panginoon, na kailangan nila para sa paglilingkod sa iyo. At Ama, patuloy namin hinihiling na patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, ito man po ay lihim o hayag. At muli ang lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. At dito na tayo sa day 24 ng ating Faith in Action series. Ayan, pasensya na po, no? Tayo ay na-late, no? Gayunpaman, let's dive in dito sa ating day 24 na may pamagat na The Thinning Air of Destruction. Yan. Kasi tayo ay nasa last week na nitong ating Faith in Action, no, the summit. So, day 24, no, we address a common struggle that happens right before a breakthrough. Ano ito? Katulad ng binanggit ko kanina, it's the distraction. Yan. So, in our climbs, o sa ating pag-akyat, you've noticed that as you get closer to the top, your body is tired and your mind starts to wander. You might start focusing on the pain in your legs or wondering how much longer it will take rather than focusing on the path. This is where the air feels thin and every distractions can throw you off balance. Katulad ng binanggit ko kahapon, no, habang hindi lang nung kahapon, no, nung nag-start tayo, no, nitong ating journey nitong last week nitong Faith and Action, binanggit natin na habang tayo ay pataas ng pataas, parang mas lalong pahirap ng pahirap. Gayun din sa ating buhay dito sa mundo, habang tayo ay umaakyat ng level sa ating buhay, no, lalo tayong lalong minsan mas nagiging mahirap yung mga nai-encounter natin na mga problema, no, yung mga pagsubok natin sa buhay. Parang magtataka tayo, no, parang buti pa nung bata ako, ang sarap ng buhay ko. Ang problema ko lang, paano matulog. At saka, minsan gusto ko pang matulog. Gusto ko pang maglaro. Pinapatulog na ako. No? Yung, minsan, ganun lang yung mga problema natin sa buhay nung mga bata tayo. Pero, as we grow older, yung mga na-encounter na natin ng mga problema, pataas na ng pataas, no? Nagiging pang-mature na ng pang-mature. Ayan, hanggang nagmumukhang mature na tayo. A blessed morning kay Auntie Paz. Good morning sa iyo. Totoo naman 'yon, no? Kahit sa mga, lalo na sa mga nag-aaral, di ba? So, yung pinag-aaralan ninyo nung grade 1 kayo, no? Napakahirap na 1+1. Tapos nung nasa high school na kayo,
no? Maiisip nyo, ang dali lang naman pala nung pinag-aaralan namin nung grade 1, no? Pero nitong high school ako, hirap na ako, no? Dito sa mga mga subjects ko ngayon, no? Yung multiplication ko, parang ibang level na, no? Yung mga ganyan. Yung division, ibang level na, mga ganyan. And pagka nag-senior high pa tayo, yun, meron ka ng, kung kumuha ka ng STEM, may calculus ka na dyan, no? Meron ka ng mga math mo, pataas na ng pataas. Sa ating buhay, ganun din, no? Hindi lang sa pag-aaral, pati sa mga problemang nakakaharap natin, yan, sa ating buhay. So, ganun din natin tinitignan, no? Yung ating journey dito sa ating faith in action. Habang nagpapatuloy tayo bilang Kristiyano, yung mga pagsubok na dumarating sa atin, pahirap ng pahirap, no? Pero merong magandang bagay dito habang humihirap ng humihirap, tumatatag tayo ng tumatatag. Yan. Basahin natin yung ating Bible verse o yung ating trail marker para sa umagang ito na matatagpuan natin sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 25 hanggang 26. O sa English, Proverbs chapter 4, verse 25 to 26. At ito yung sinasabi, "Let your eyes look straight ahead." Yan, our eyes daw look straight ahead. Fix our gaze directly before you. Ang binabanggit nito ang ating Panginoong Diyos. I-focus mo yung aming mata, yung aming paningin directly sa iyo. Give careful thought to the path for your feet. Give careful thought to the path for your feet and be steadfast in all your ways. Ayan. So, kailangan pag-isipan natin yung ating hakbangin, no? At maging pag-aralan natin, no, yung ating mga gagawin, no, yung ating mga desisyon sa ating buhay, and be steadfast in all your ways. Gayon din maging matatag tayo. So sa atin na mga Kristiyano, alam natin na ang katatagan natin ay sa ating Panginoong Diyos. I can do all things through Christ who strengthens me. Alam natin, no, na sa pamamagitan, no, ng ating Panginoong Jesus, kaya nating mapagtagumpayan ang anumang mga pagsubok sa buhay. Pero kailangan din nating isangguni sa Kanya yung ating mga lakad o ating mga hakbangin. Totoo na yung damdamin natin, marami tayong gusto sa ating buhay, pero alam din natin na nakikita ng Panginoong Diyos kung ano yung mabuti para sa atin. Kaya sabi niya rito, ulitin ko sa ating verse, no, let your eyes look straight ahead. Ayan, straight ahead sa ating Panginoong Diyos, no? I-focus natin yung ating paningin sa Kanya. Huwag tayong mawala ng pag-asa kung may mga bagay na mahirap para sa atin na makamtan, kasi alam natin, no, sa tulong ng Panginoong Diyos, mapagtatagumpayan natin ito. Fix your gaze directly before Him, no? I-fix natin yung ating paningin sa Kanya and give careful thought sa ating path, no, sa ating mga hakbangin, and be steadfast in our ways. So, meron muna akong tanong sa inyo. Naranasan nyo na ba yung malapit na kayo sa dulo, pero bigla kayong nawala sa focus? Ayan, sa mga games, ayan, minsan, ayan na, mananalo ka na, no? Kinalabit ka, naku, natalo pa. Minsan, alam mo yung yung game na sa yung merong kang kinukuha na toy, no? So kailangan careful ka, tapos bigla kang naitulak, naku, hindi mo nakuha. Minsan may mga ganon, no? So sa akin, no, doon sa aking experience sa pag-akyat doon sa bundok ng Gabaldon, no, nung nasa matarik na bahagi na kami ng aming paglalakbay, doon ko naramdaman na kapag pagod ka na, mas madali kang ma-distract,
yun ang totoo. Tama yun, no? Kahit dito sa ating buhay Kristiyano, kung kailan pinaghusayan mo na yung lahat ng mga ginawa mo, no? Biglang napatingin ka sa TV, o kunyari, meron kang ginagawang project, no? Pinipilit mong tapusin, napalingon ka ngayon sa TV, ay, parang ang ganda nung palabas. Ayan. No, halos patapos ka na. Teka nga, since medyo kanina ko pa naman ginagawa to, uupo nga muna ako at mag-rest at mag-relax lang ng saglit, no, hanggang sa nakalimutan mo na. Katulad yung kwento ko kahapon, no, yung nag-race yung monkey at saka yung pagong. Alam nung monkey na mabagal yung kanyang kalaban. Kahit nauna na siya at malayo na siya, dahil nakita niya yung pagong, napakabagal pa nito, makatulog nga muna saglit dahil medyo mabagal naman yung kalaban ko. So napasarap yung kanyang tulog. Anong nangyari? Yung pagong, kahit mabagal siya, consistent siya ng kanyang paghakbang, no? Kahit mabagal siya. Ang nangyari, nung magising yung monkey, andun na yung pagong, nasa unahan niya na. Yan. So, minsan ganun tayo, no? Malapit na tayo. Tapos, doon natin naramdaman yung pagod at doon pa tayo na-distract. So, imbis na marating natin, maabot natin yung ating goal, nawawala pa sa atin. So, katulad nga nung binanggit ko, no, minsan isang maling tapak lang natin, ano, o dahil tumingin lang tayo sa paligid, o nag-isip ka ng ibang bagay, pwede kang madulas. Totoo yan. Naku, naalala ko yung mga, meron akong kaibigan, no, nagpunta siya sa Dingalan. Yan. Sobrang excited yung, kasi ang ganda ng lugar, no, pero kasi nagkataon maputik, no, yung lugar, and yun nga, nadulas siya, and ang hirap nung pinagdaanan niya na ganun. At minsan tayo rin, no, kung saan tayo nandoon na, malapit na, andun yung mga distractions. Kasi parang ito na, malapit na, makukuha ko na, marireach ko na, doon pa tayo na distract. Ayan. So, hindi natin napapansin na doon yung kaaway, doon siya nagtitake ng opportunity para tayo ay magkamali, para tayo ay mabitag. So, eto nga, sa huling bahagi, no, nitong ating expedition, we are in the last week of our series, Faith in Action. Ang pinakamalaking kalaban ay hindi yung tarik ng bundok, kundi ang distraction. Yan. Kahit sa ating buhay, sa ating buhay Kristiyano, hindi naman yung mga problema na hinaharap natin, hindi naman yan yung pinakamahirap. Ang pinakamahirap dyan is yung temptation na kasama, no? Kasi minsan, let's say, naubusan ka ng budget, ayan, and nagtatrabaho ka as a cashier, no? So, minsan, ay, ang dami kong babayarin. Alam mong kaya mong bayaran kasi may trabaho ka naman, no? Nagtatrabaho ka as a cashier. Pero, yung temptation na pwede kang kumupit doon, andoon. Yan. So, kahit alam mo naman na kaya mong bayaran dahil may trabaho ka, yun nga lang, syempre, medyo paghihirapan mo ng konti, medyo magtitipid ka ng konti, pero dahil nga, meron kang nakikita doon, pwede kang naiisip mo na, ano kaya, hindi naman siguro mahahalata kung kukupit ako dito. Ayun. Yun yung distraction sa buhay natin. No, yung temptation na yon na pwede tayong magkamali, no, sa ating desisyon, sa ating buhay. And yung inaasahan natin na trabaho na siyang magiging solusyon dun sa marami nating utang ay pwede pang mawala kung mahuli tayo, no, naggumagawa ng hindi maganda at hindi pala tayo mapagkakatiwalaan. So yun yung mga bagay, no, dito sa mundo na pwedeng maging distractions natin. So yung bulong ng pagod, reklamo tungkol sa nararamdaman, o ang pag-alala sa mga bagay na
naiiwanan natin, no? Yung mga naiwan natin sa ibaba, yung mga tipong sobrang nag-aalala tayo doon sa mga bagay na hindi naman natin dapat ipag-alala, no? Pwede nating ipagkatiwala sa ating Panginoong Diyos, lalo na yung mga bagay na wala naman tayo talagang kakayahang gawin, no? Minsan nauubos yung ating yung effort natin na pag-iisip, pero ang totoo nun, kung ipaubayan natin yung mga bagay na yun sa Panginoong Diyos, mas magiging relax tayo, mas makaka-focus pa tayo sa kung ano yung dapat nating pagpokosan, no, sa mundong ito. So, tandaan natin yung word na perseverance. Ayan, perseverance, no, requires a laser focus. Yung ang Tagalog nito ay pagpapagal, no? Yung kailangan natin dito para makakapagpatuloy tayo, makapagpursigi tayo, kailangan natin dito yung ating focus talaga, matinding focus. Pag sinabi mong laser focus, 'di ba, yung laser, kahit ano pang daanan yan, ano yan, true and true yan, doon siya, no? Kung doon siya tatama, doon siya, kunyari, kahit pa may dumaan dyan, hindi siya napapalitan, doon pa rin siya talaga nakatutok. So, kailangan natin yung laser focus na ganon. So, katulad nga yung binasa nating verse, no? Sabi sa Proverbs, let your eyes look straight ahead. Kapag malapit na ang victory, doon lalong nag-iingay yung mundo para i-distract tayo. But ang ating great guide, ang ating Panginoong Diyos, tells us, no, to fix our gaze at Him, no? Kung tayo ay merong guide sa ating buhay, 'di ba? At kunyari sa isang trekking, no, aakyat ka ng bundok at merong kang guide. Kailangan nakatutok ka dun sa guide mo kung saan siya lalakad, kung saan kanya i-direct, no? Dahil kung hindi ka nakatutok sa kanya at kung saan ka tumitingin, baka mamaya wala na pala siya sa paligid mo, naliligaw ka na pala, 'di ba? Ganon din sa ating buhay Kristiyano. Ang ating great guide, ang ating Panginoong Diyos. Kailangan itutok natin yung ating mga mata sa Kanya. Para wag tayong maligaw, no, sa ating mga desisyon, sa ating mga pipiliin sa ating buhay. Yan. So, wag mong tignan yung hirap. Yan. Hindi yung hirap ang titignan natin, kundi ang ating Panginoong Diyos. Tignan natin, no, na siya yung nag-aakay sa atin. So, every step now matters more than ever. Lahat ng ating hakbangin, pagka tayo ay malapit na sa ating goal, lahat ng hakbangin natin, no, napakahalaga. So, give careful thought to where you put your feet. Yan. So, pag-isipan nating maigi. Kung tayo ay malapit na, pag-isipan nating maigi yung ating mga gagawin, no? Pag-iingatan natin. For example, noong bata tayo, iniingatan tayo ng ating mga magulang na ito ang tama, ito ang gawin mo, ito ang sundin mo, ganyan. So, the whole time, no, ng bata ka, talagang sinusunod mo yung mga magulang at gumagawa ka ng tama. Ngayon, biglang binigyan ka ng yung magulang ng freedom, no? Dahil nakita niya na mula nung bata ka, sumusunod ka sa kanya, ginagawa mo yung tama, and nasa isip niya na it's about time na hayaan kitang gumawa ng desisyon. So, ano bang pipiliin mo? Pipiliin mo na ba na, ay, naku, pwede ko nang piliin lahat ng mga maling, siguro, wala na silang magagawa, pinagbigyan nila ako. So, yun yung sinasabi ko na nandun ka na, no? Andun na yung tiwala sa'yo. Tatanggalin mo pa ba yung tiwala sa'yo ng magulang mo? Gayon din sa buhay Kristiyano natin. Naglilingkod tayo, nagsisimba tayo, alam na natin ang salita ng Panginoong Diyos, and then sa dulo, magpapakampante tayo, bibigay tayo sa udyok ng kaaway. Nakakalungkot naman, no? Nakakalungkot yun. Sa sitwasyon na ito, no, yung mga kapatid natin na mula bata, no, kasama natin sa iglesia,
nagiging active sila sa church at maalam sila sa gawain, no? Nangunguna sila sa gawain, and then still, no? Nahuhulog pa rin sila sa sa udyok ng kaaway, no? Kumbaga hindi pa rin nila nababantayan na maigi, no, yung kanilang pananampalataya. Yun yung bagay na nakakalungkot. Andun na, no? Matured na sa pananampalataya, pero still nadadapa pa rin. Pero alam nyo, napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Kahit tayo ay nagkakamali, lagi siyang ready na iangat tayo, lagi siyang ready na alalayan tayo at makapagpatuloy tayo sa ating paglakad. Handa siya na tulungan tayo, na i-uplift tayo, iangat tayo. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung tayo ay minsan nadapa, kung tayo ay minsan na nawala sa focus, tumayo tayo ulit, no? At muli pilitin natin na i-focus natin yung ating paningin sa ating Panginoong Diyos, no? So, yun nga, give careful thought to where you put your feet, stay steadfast, no? Stay na nakakapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Ang summit ay hindi para sa pinakamabilis, kundi para sa pinaka-focus. Ayan. So, yung tuktok na binabanggit natin, yung goal na yan, yung top na yan, hindi yan para lang sa pinakamabilis o pinakamarunong o pinaka malakas, no? Kundi sa may focus talaga. Ayan, kung sino talaga yung may focus sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So, bago tayo magtapos dito, meron tayong easy to understand walk with me breakdown. Tandaan natin yung word na the fatigue fog. Ayan, ano yung the fatigue fog? Yung word na yan, no? Normal lang na lumabo ang focus kapag pagod. Totoo yan. Minsan, no? Pagka pagod tayo, parang maikli yung pasensya, 'di ba? Pag pagod tayo, parang mainitin yung ulo, minsan may mga ganon, no? So minsan naiintindihan, but no, eto, recognize it. I-recognize natin yun, and then intentionally refocus on a single verse or a single promise, no? Kung nakakaramdam tayo ng pagod, no? I-recognize natin na pagod kasi ako, pero i-focus pa rin natin yung sarili natin sa salita ng ating Panginoong Diyos, no? Tandaan din natin yung salitang eyes front, no? Tingin sa harap. Ayan. Don't look back at the 23 days, no, behind with regret. So, wag na nating balikan pa yung mga na-miss natin, no, na mga topics. Hindi naman, pwede nyo panoorin in replay. Ang ibig ko sabihin, wag nyo na balikan yung mga napalpak or yung hindi nyo nagawa or magsisi kayo. Wag na, no? So, leave it behind. Don't look too far ahead with anxiety. Wag na nating, ano ba yan? Bakit ba hindi ko pa nagawa? Bakit sayang? Parang ayoko nang tapusin kasi hindi ko naman naipagpatuloy. Wag ganon yung attitude natin, no? Just look at the step right in front of you. Ganon din sa ating mga kapatid na nananampalataya na minsan nagkamali, minsan nakalimot, minsan nahulog, nadapa. Tandaan natin ang Panginoong Diyos is willing, waiting para tayo ay bumangon, tumayo ulit, no? So look eyes front. Yan ang tandaan natin. Tingin sa harap. Ayan. Yun ang sabihin natin sa ating sarili. Lord, tulungan mo ko na makapagpatuloy, refocus ko ulit yung aking paningin sa iyo. Yan, okay. Steady steps, no? Kailangan natin ng hakbang na kahit hindi mabilis, pero consistent, no? Na steady, hindi gaganon-ganon, no? Hindi nagdadalawang isip. Okay, steadfast is about consistency. Kahit mabagal, basta tama ang direction at hindi
nagagambala ng ingay sa paligid. Yun yung tawag ko, no? Na hindi ka nagaganon. Kumbaga, hindi ka nasishaken. Or kunyari, may nagbanggit sa'yo na ay nako, wag ka nang bumalik diyan sa church ninyo kasi hindi ka naman nakatulad ng dati. Nakagawa ka na ng ganito, ganyan, ganyan. So parang ikaw, andun yung pagdadalawang isip mo, gusto mong ibalik yung relationship mo kay Lord. Pero parang feeling mo, meron kang, ano bang tawag doon? Feeling mo, yung mga nasa paligid mo ay i-judge ka, feeling mo yung mga nasa paligid mo, pag-uusapan ka, o minsan sa tingin mo, hindi ka naman accepted, or minsan iisipin mo na meron ng pagbabago sa relationship. Ang totoo niyan, yan yung tinatawag kong mga anxiety, na kumbaga parang nasa isipan mo lang yan, pero hindi doon ang dapat mong focus. Ang dapat mong focus is kay Lord. Siya yung ipupunta mo sa church eh. Siya yung gusto mong makaniig. Siya yung gusto mong makalapit. And yung action sa paligid na yan, pwedeng gamitin yan kasi ng kaaway para i-distract ka. No? Pero ang totoo na, it doesn't really matter kung ano yung sasabihin ng mga nasa paligid, kasi ang mahalaga is your relationship with the Lord. Ayan. So sa atin, no, yun yung steady step natin, kahit mabagal, kahit paunti-unti, basta tayo ay lumalapit, nakakalapit, palapit tayo ng palapit, no, sa ating relationship sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So the heart-to-heart reflection. Ano ang distraction na gustong humila, no, sa focus mo sa araw na ito? Ano yung bagay, no, na negative, o ano yung nagdi-distract sa'yo sa araw na ito? Is it your worry, your chores, yung mga gawain mo ba? Yan ang distraction ba sa'yo? Or yung negative thought? Yan, yung naiisip mo yung mga negatibong bagay. No? So, paano mo itutuwid, no, yung iyong paningin sa ating Panginoong Diyos para hindi ka ma-distract, lalo na dito sa ating huling araw, no, nitong pag-akyat natin dito sa faith and action. At hindi lang yan, no, sa ating buhay, ano yung dapat natin gawin para hindi tayo ma-distract? Katulad nga ng pinag-aralan natin, refocus, magkaroon tayo nitong laser focus na tinatawag, no? I-focus natin yung ating paningin sa ating Panginoong Diyos, at huwag tayong makinig dun sa mga negatibong salita sa kapaligiran or reaction. Huwag natin, don't mind it. Basta pilitin natin na tumayo, lumakad ng tuwid sa harap ng ating Panginoong Diyos. So muli, napakagandang paalala po sa bawat isa sa atin sa umagang ito, araw ng Wednesday. At bago po na tayo magtapos sa ating pag-aaral, sa ating morning devotion for today, tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ulit sa napakagandang paalala mo sa amin, sa bawat isa, na patuloy kaming mag-focus sa iyo, at bawat hakbang na aming gagawin ay lagi naming isang guni sa iyo. At tulungan mo kami, Panginoon, na ang bawat hakbang namin palapit sa iyo ay maging matatag, at hindi kami easily shaken sa anumang mga distraction sa paligid. Tulungan mo, Panginoon, na kami ay laging maging kaaya-aya, katanggap-tanggap sa iyong paningin, at tulungan mo rin kami sa lahat ng aming mga plano at gawain sa buong maghapon na ito. Tulungan mo, Ama, na maging karapat-dapat kami sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So muli, good morning po sa bawat isa. See you later sa ating evening devotion. And ilang araw na lang, no? 2 more days to go and we're off
no, to another topic. Ayan, marireach na natin, no, ang ating goal dito sa faith and action, and we can move to another mountain, no, next week. So muli, mapagpalang umaga po. To God be all the glory. Take care and God bless.